Mula sa BRP Ramon Alcaraz ng Philippine Navy, lumusob ang mga tauhan ng Naval Special Operations Group at Philippine Marines sakay ng mga rigid hull inflatable boat sa Cota Island, isa sa mga inookupahang isla ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Bahagi ito ng Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagit Pa. Ang kunwari misyon ng mga tropa, bawiin ang pag-aari nating isla na sinakop ng mga kalaban. Yung ginawa natin ngayon is the exercise of island seizure. Pero kasama na rin dito yung island defense. Sa lahat ng mga exercise natin is defensive, no? Hindi yung tayo ang umaatake. So these are defensive exercises that we are doing. The first one is the insertion of reconnaissance on the beach operations or OPB, then followed by the amphibious assault. Lumipad din ang multipurpose naval helicopter na Augusta Westland 109 para sa reconnaissance operations. Sa huli, nagsagawa ang Philippine Air Force ng bundle drop ng supplies gamit ang parachute para sa mga tropa. Matagumpay na nabawi ang Cota Island. This is not the first time that we conducted this kind of exercise, yung island seizure. But this is the first time na dito natin ginanap sa Cota Island. And it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. Habang isinasagawa ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang island seizure exercise dito sa Cota Island sa West Philippine Sea, nakabantay naman ang ilang barko ng China, kagaya na lamang nitong People's Liberation Army Navy corvette na may bow number 629. Dalawang barko ng PLA Navy at 4 na Chinese research vessels ang namataan sa paligid ng isla. Isa pang barkong pandigma ng China ang sumunod sa sinasakyan naming barko patungo ng Cota Island mula Pag-asa Island. We are expecting it already dahil nga pinapanood nila kung ano yung mga ginagawa natin. But we welcome that. It adds realism to the exercise. Wala naman, hindi naman sila nakialam. No? Mukhang nagmamasid lang sila. Nanonood sila. So wala naman interruption yung ating exercise. Dagdag ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., pinapakita ng pagsasanay na handa at kaya ng AFP na ipagtanggol ang ating mga isla. Samantala, halos kumpleto na ang ginagawang aircraft hangar at control tower sa Pag-asa Island. Control tower that is under the purview of the Air Force and magiging opisina na yun ng TOG Pag-asa. And that will facilitate all the air operations in the Kalayaan Island Group. Ang proyekto ay ipinapatupad sa ilalim ng AFP Modernization Program. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.